Eto naman, Malahari at Reyna na pumarada sa kanilang sariling bersyon ng Santa Cruzan ang mga fur babies sa Quezon Memorial Circle. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Kung sa mga Santa Cruzan ay mga reyna ang bida, dito sa Ferris de Mayo 2026 sa Quezon Memorial Circle, ang mga fur babies naman ang nakakorona at nakasuot ng magagarbong gown bilang mga munting bituin ng araw kasama ang kanilang mga fur parents. Mula sa mga asong nakabarong, nakagown at nakakostume, naging makulay at masigla ang pagdiriwang na nagtampok hindi lamang ng kasiyahan, kundi pati ng responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop. Sa pangunguna ng Quezon City Government at mga katuwang na organisasyon, nagkaroon ng libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga alagang hayop, kabilang ang anti-rabies vaccination, microchipping, deworming at veterinary consultation. Layunin ng aktibidad na hikayatin ng responsableng pet ownership habang tinitiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga alagang hayop sa komunidad. Si Joyce, umaga pa lang ay nakapustura na sa kanyang purple gown kasama ang alagang aso na si Shuki. First time daw kasi nilang mag-ina na lumahok sa Ferris de Mayo. Kasi lagi kami ni Shuki, lagi kami ng dog ko sa circle, saka sa wildlife. So nung nakita ko, kasi pinafollow ko yung QC vet, nung nakita ko na merong ganito activity, naisipan ko isali siya kasi I think she will enjoy. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga fur parents, nagbigay rin ng mga pet talks at information sessions ang mga organisador upang mas maunawaan ng mga nag-aalaga ng hayop ang tamang nutrisyon, bakunahan at pangangalaga sa kanilang mga alaga. Bukod sa mga libreng serbisyo, binigyang diin din sa aktibidad ang adoption at pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga naliligaw at napabayaang mga hayop. Kabilang dito ang adoption drive ng K9 and Rehabilitation Program. We highly promote itong adoption na ginagawa namin program sa First de Mayo kasi para ma-encourage din namin yung mga QC citizens na mag-adopt and ma-consider nila yung mga fur friends natin even though mga stray animals sila before. Bago maiuwi ang isang alaga, sumasailalim muna ang mga interesadong mag-ampon sa screening process upang matiyak na may ligtas at maayos na matutuluyan ng mga hayop. Sa mga kinakailangang requirements, sapat na ang Q-Citizen Card o isang valid government-issued ID para makapagsimula ng proseso ng pag-aampon. Pangalawang taon pa lamang ng Ferris de Mayo, ngunit inaasahan ng mas lalaki pa ang partisipasyon dito sa mga susunod na taon habang patuloy na pinalalakas ang kamalayan sa responsableng pet ownership at animal welfare sa lungsod. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.